Bakit ba kayo galit na galit? Yan ang tanong ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga nambabash sa kanyang kaka-Facebook dahil marami naman daw sa mamamayan mahilig mag-Facebook. Si Senate President Win Gatchalian naman giniit na tapos na ang Senateflix drama kaya back to work na. Narito po ang report ni Mayan Los Baños. Tapos na ang Senateflix, back to work na tayo. Galing na mismo kay Senate President Win Gatchalian. Tapos na ang drama at gulo. Back to work na ang Senado ngayong bago na ang liderato. Stressful din nangyari sa lahat Hindi lang naman sa akin or sa ilan na senator. Lahat na stress no? So hindi kami magkaka-agree on many things. Hindi rin kami we will not have the same position on many things. Pero ang position namin is certain na lahat kami gusto namin magtrabaho na. Biglang ang napainom ng tubig si SP dahil kagagaling lang daw niya sa gym. Sorry, galing ako gym Yeah, nauhaw ako. Hindi ako nakainom. Para mawala yung stress. Pero kahit back to work, hindi raw siya binati ng pinalitan niyang si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero ayaw na raw niyang bigyan ng kulay yan. Kanina, si Senator Cayetano na absent at walang paramdam sa special session ay pinatawag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-Facebook Live habang may logo ng Senado sa likod niya. So, wag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. Dito rin siya naglabas ng sama ng loob sa pampuputakti sa kanyang pag-Facebook Live. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. Buwelta pa nga niya, ang ilan din namang mga senador nagfi-Facebook din. Ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, gumagamit din naman sila ng Facebook? Last year ba, mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo, problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? Pero hindi dyan natapos si Cayetano. Pinalagan din niya ang pahayag ni Senator Ping Lacson na nasa 700 million pesos di umano ang nasayang sa liderato ni Cayetano sa nagdaang 28 araw. Dahil daw yan sa mga nangyaring gulo, pagtakas si Senator Bato de la Rosa habang nasa ilalim ng Senate Protective Custody, mga sesyon na hindi natuloy dahil sa pamboboykot ng ilang senador at pagsasagawa ng unauthorized committee hearings. Inayuna naman yan ni Senate President Gatchalian. Well, kinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? That's to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao. Pero ang tanong ngayon ni Cayetano, saan galing yan? Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado, kung ganun kasimple ang computation mo. Giit pa ni Cayetano, nag-iikutan lang naman daw ang ilang mga taga-mayorya para inisin siya. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan, yung Si Cayetano ang tumatayong Senate Minority Leader sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. No-show siya matapos ang mahabang Facebook post na alam na niyang papalitan siya bilang Senate President. Absent din ang kanyang mga kasamahan noong nagbotohan ng bagong Senate President, maliban na lang sa nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva.
Pero dumalo ang ilan sa kanila sa plenary session ng commission appointments at sa hapong special session. Sa kabila niyan, 3 chairmanship ang binigay sa minority bloc. Si Senator Bongo, chairman ng Committee on Sports and Youth. Nabigyan din ng magkapatid na Villar. Si Senator Mark, kahawakan ng Committee on Banks, Financial Institutions, Currencies, habang Committee on Government Corporations and Public Enterprises naman kay Senator Camille Villar. Kaya naman ang tanungin si SP Gatchalian kung posibleng may lumipat mula sa minority to majority, sagot niya, I cannot preempt rin kung ano yung kanilang magiging decision. But one thing for sure, sa mga nakausap ko, even in the minority, they want to go back to work. No? And si Senator Camille Villar, isa siya sa mga gusto nang to buckle down to work. Ang aming layunin ay magtrabaho to put the Senate back on track in terms of working on important bills. Sa majority bloc naman hahawakan ni Senator Kiko Pangilinan ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Agriculture, Food and Agrarian Reform, Justice and Human Rights. Siya rin ang automatic na miyembro ng Judicial and Bar Council. Si Senate President Pro Tempore Tito Sotto naman ang maunguna sa Komite ng National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation at Ethics and Privileges. Health and Demography, Women, Children, Family Relations, and Gender Equality naman ang hawak ni Senator Risa Hontiveros. Si Senator Bam Aquino naman ang Trade, Basic Education, and Science and Technology. Committees on Finance and Local Government naman ang pangungunahan ni Senator G.V. Ejercito. Si Senator Ping Lacson naman ang hawak sa Ways and Means Committee, habang si Senator Raffy Tulfo ang chairman ng Committee on Public Services and Migrant Workers. Games and Amusements Committee naman kay Senator Lito Lapid, habang ang lumipat na si Senator Villanueva ang hawak sa Higher Education at Labor Committees. Ang makapangyarihan namang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control scandal na nanatiling hawak ni Senator Erwin Tulfo. Yan ay kahit pauna ng sinabi ni Cayetano na ibigay ang kumiting ito sa kanila. Pero hindi ganyan ang Senate rules. Vice Chair ng komite si Senator Ping Lacson na una nang naging chairperson nito. Kaya naman si Cayetano may mensahe kay Lacson. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. Wala pang tugon dyan si Senator Lacson. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph, at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.